everyone! So isang magandang araw sa ating lahat, no? So for today's video, pag-uusapan pala natin ay hindi mo na pagtitinda. So bilang ex-OFW, pag-uusapan natin kung ano-ano yung mga rason kung bakit yung ibang OFW umuwing walang naipundar, walang pera. Yung iba hanggang ngayon, abutan na lang 10 years, 20 years, andun pa rin sa ibang bansa. Number one reason, regardless sa kung ano man yung pinasok mo na trabaho, ano man yung trabaho mo bilang OFW, no? Yung number one reason talaga, yung iba is nag-work na maliit talaga yung sahod kasi yung iba walang overtime. Kasi ano talaga, yung pag-overtime talaga is pinaka or extra job, part-time job is napaka laki ng tulong talaga bilang OFW. Kasi dun ka kumukuha ng pang-extra mong pang araw-araw mong kain, yung pangbayad sa ganito ganyan, at saka yung iba pang allowance na ibigay mo sa pamilya mo. Kasi kung puro lang sahod, deductionan pa yan ng iba't ibang mga kaltas, mga insurance, taxes, and other mga deductions. So ano na lang maititira sa'yo, magbigay ka pa sa pamilya mo, diba? So number 2 niyan, lahat binibigay sa pamilya. Wala man lang iniwan sa sarili. So hindi din maganda na lahat ng pinaghirapan mo, ibigay mo lahat sa kanila. Kasi isa din sa reason yan, what if magkasakit ka, wala ka na itabi para sa sarili mo, binigay mo lahat sa kanila. Tapos wala naman sila may give back ka sa'yo kasi iniisip nila ang dami mong pera. Kasi binigyan mo sila ng marami, ganun. So hindi talaga dapat ganun. So dapat talaga magbigay sa pamilya, magtira para sa sarili. Number 3 niyan, yung iba is masyadong maluhod. Kahit hindi naman, yung gastos nila, hindi na naaayon sa sahod nila. Nagpapadala pa sa pamilya, umutang pa para sa luho. Bumibili ng ganito kung anong latest na mga gadgets, mga sapatos, mga damit. So isa din yan talaga. Number 4 is maraming bisyo. Yun, yung palaging ang pag-i-enjoy bilang OFW is maganda din yan kasi para hindi ka ma-homesick, pero moderately lang. Yung iba kasi halos na nilinggo-linggo kada day off nandun sa inuman. Syempre, gumagastos ka. Yung okay lang talaga, in moderation lang lahat. So, pang-lima talaga niyan is yung iba. Sorry ha, pero this is reality talaga. Sorry to tell this. This is reality. Yung iba kasi nangangaliwang bahay na. So, nag-ibang bansa lang, nakalimutan na yung pamilya. So, yan talaga hindi talaga pinakamaganda talaga yan. Kasi kahit anong successful mo ba sa buhay, kung may sarili kang pamilya, tapos nag-enjoy ka dito sa ibang tao, ay hindi talaga yan maganda. Papasukan talaga tayo ng malas. Siyempre, may pinapadalan ka pang pamilya, meron ka pang side chicks dito or whatever. So, gumagastos ka rin. O diba, ano na tatabi mo sa sarili mo? Wala. So, yun lang yun. Yun yung dapat isa sa mga rason. Pero, ang number 1 talaga, based sa mga survey ng iba kung bakit talaga yung isang OFW, yung iba umuwi na walang-wala kasi yung iba, kalimitan, pinapadala lahat sa pamilya. Tapos yung pamilyang pinadalahan, wala man lang isip at hindi man lang nag-iisip kung gaano kahirap mumuhay bilang isang OFW. Kasi hindi naman namin pinupulot yung pera. Sa isang buwan, mag-aantay ka pa kailan yung sahod mo. Tapos ang dami pang mga kaltas. Tapos yung iba na pinapadalahan, porkit dollars, porkit ganito, ganyan, yung gastos sobra. So yun din yung dapat isaalang-alang ng iba na kung bakit yan talaga yung mga main reasons kung ibang OFW na abutan na lang ng siyam-siyam sa pang-ibang bansa, wala pa rin nangyari sa buhay. Sometimes naman yung iba bilang isang breadwinner, isa din yung sa rason, no? Kasi hindi iba't iba naman tayo ng rason. Yung iba breadwinner may pinapaaral ng mga anak. So okay lang yun na pag-uwi mo, kunyari magulang ka, wala ka man lang naipon kahit konti, at least pag-uwi mo yung mga anak mo naging successful. Isa na yun sa pinakamalaking achievement mo sa buhay. Or yung iba naman, yung suporta sa pamilya na sobrang magbigay. So, hindi talaga maganda. So, yun lang naman. Itong mga sinasabi ko ay based on my own experience. At saka, meron pang ibang mga rason talaga kung bakit yung isang OFW umuwing walang naitago, naipundar, o naipon. So, yun lang naman. At sana hindi kayo magsawa sa ating mga susunod pa na mga vlog, no? So, thank you for watching and see you our next vlog. Bye-bye.